Ang turo ng Iglesia ni Cristo ng ating Panginoong Jesucristo ay tao at hindi Diyos, ay siya pong orihinal na paniniwala ng mga unang Kristiyano. Akin na ang buong sanlibutan. Inutil! Tarantado! Na under sa domination ni Satanas. Take notice, I'm here already. Ako po si Gabon. At ito ang Factbusters! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang episode ng Factbusters PH. Sige, magbasa muna tayo ng talata sa Biblia. Unang Timoteo 6:3 hanggang 4. Ganito po ang mababasa. Sino mang nagtuturo ng ibang aral at hindi sumasang-ayon sa tunay na salita ng ating Panginoong Jesucristo at katuruang naayon sa banal na pamumuhay, siya ay nagyayabang at walang nalalaman. Klarong-klaro po dito mga kababayan, nagyayabang ng palang tao na iba ang aral na dala mga kapatid. Ang tanong, ano ba ang turo ng Iglesia ni Cristo ni Banalo tungkol po sa ating Panginoong Jesucristo? Ito, babasahin po natin. January 1964, Pasugo Magazine sa page 13, ganito po ang mababasa natin sa isinulat ni Emiliano Agustin. Ito po. Tao rin ang kalagayan ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang muling pagparito sa araw ng paghukom. Hindi nagbabago ang kanyang kalagayan. Hindi siya naging Diyos kailanman. Tao ng ipanganak. Tao ng lumaki na at nangangaral. Tao ng mabuhay na maguli. Tao ng umakyat sa langit. Tao ng nasa langit na, nakaupo sa kanan ng Diyos. At tao rin siya na muling paririto. Klarong-klaro po mga kababayan, walang pagbabago sa kalikasan ng ating Panginoong Jesucristo ayon po sa Iglesia ni Manalo. Tao lang talaga siya. Tao siya. Tao. Yan po yung kanilang paninindigan. Katunayan, pakinggan nyo nga itong ministrong ito ng INC para malaman nyo yung kanilang aral. Ito po. Mga kaibigan, ipinalalagay po ng marami na ang paniniwala ng Iglesia ni Cristo ng ating Panginoong Jesucristo ay tao at hindi Diyos ay isang paghiwalay sa paniniwalang Kristiyano. Ito po ay sa pag-aakalang sa mulat mula pa ay itinaguyod na ng mga unang Kristiyano ang malaganap na paniniwala ngayon na ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos. Ngunit kung susuriin lamang po nating mabuti ang Biblia, mga kaibigan, kasama na dyan sa susuriin natin ang kasaysayan, ay mauunawaan po na ang turo ng Iglesia ni Cristo ng ating Panginoong Jesucristo ay tao at hindi Diyos, ay siya pong orihinal na paniniwala ng mga unang Kristiyano. Napanood niyo po mga kapatid ang paninindigan ni Kan Omar Leibag sa kanilang programang Ang Pagbubunyag mga kababayan. Ayon po sa kanila, si Kristo ay tao at hindi po Diyos mga kapatid. So ang tanong, ang aral bang ito ng Iglesia ni Cristo ni Manalo ay ang aral ng mga unang Kristiyano? Yun kasi yung claim nila mga kapatid, ano? Eto, panoorin ninyo kung paano po nila pinapatunayang ito nga, yung aral nila ay aral daw ng mga unang Kristiyano. Pakinggan ninyo si Dan Omar Leibag, mga kapatid. At sa bagay na ito, mga kaibigan, ay aminado po maging ang mga nagtuturong ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos. Ano pong katunayan? Babasahin po namin ang pahayag ni George Eldon Ladd, isang scholar na protestante, na siya pong sumulat ng isang aklat na pinamagatang The Young Church. Ganito po ang mababasa natin dito po sa pahina 48.
Ang kaisipan ng mga unang Kristiyano tungkol kay Jesus ay siya'y tao na binigyan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Mga kaibigan, pansinin po ninyo ang pahayag po ng isang scholar protestante. Ang sabi niya, ang kaisipan daw po ng mga unang Kristiyano ay ang ating Panginoong Jesucristo ay tao na binigyan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Aba, grabe naman yan ha. Oh, yung ginawa ni Dan Omar Leibag, nagbasa po siya ng aklat, The Young Church, Acts of the Apostles, ni George Eldon Ladd sa page 48. Pagkatapos, yung conclusion niya, mga kapatid, doon sa kanyang nabasa, kaisipan ng mga unang Kristiyano, si Jesus ay taong binigyan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Iyan yung kanyang naging conclusion sa kanyang pinasa. Ang tanong, totoo ba ito mga kapatid? Susuriin natin ha. Pakita ko po sa inyo itong aklat, yung ginamit niya. The Young Church ni George Ladd. Babasahin natin. Page 48. Ito po yung kinote. The early Christian concept of Jesus was that of a man who was mightily endowed by the Spirit of God. Yan po yung kanyang binasa na isinalin na po sa Tagalog. Pero, napapansin nyo ba yung ... sa kanyang screen kanina? Ayan, nakikita nyo po. Meron po siyang iniwasan. Kasi sabi dito, from such passages, we might conclude that the early Christian concept of Jesus was that of a man who was mightily endowed by the Spirit of God. Yan po yung nakasulat dito. Ibig sabihin, meron po mga talata sa Biblia na binabanggit yung aklat na baka sasabihin natin na itong early Christian concept of Jesus was that of a man who was mightily endowed by the Spirit of God. Yan po pala eh. Base kasi sa actual reference sa Tagalog, ganito po ang ating mababasa. Mula sa kayong mga talata, maaari nating masabi na ang unang Kristiyanong konsepto tungkol kay Kristo ay tungkol sa isang tao na lubos na pinagkalooban ng Espiritu ng Diyos. Yan po ang base sa actual reference. Pinutol nila eh. Incomplete talaga. Nako, tanda natin, mula sa gayong mga talata, from such passages. Ang tanong, anong mga talata ba ang pinapahiwatig ng quotation na ito sa aklat ni George Ladd, mga kababayan? Itataas lang natin. Ano ba yung mga talatang yun? Gawa 2:22. Ayan nakikita niyo sa screen. Gawa 10:38. Ayan nag-quote po siya ng mga talata. Ibig sabihin, yung mga talatang tinutukoy, Gawa 2:22, Gawa 10:38. Pero hindi po ibig sabihin na yun talaga kaagad, yung kaisipan ng mga unang Kristiyano. Yung sinasabi po ng aklat na ito, we might, baka yun ang ating maiko-conclude na yung kaisipan ng mga unang Kristiyano, yung ating Panginoong Jesucristo, tao na piniyayaan lang ng Espiritu ng Diyos. Ganun ba yun, mga kapatid? Nako, susuriin po natin, mga kababayan. Tandaan natin, yung quotation na ginamit ni Dan Omar Leibag ay tumutukoy po sa dalawang talata, Gawa 2:22 at Gawa 10:38. At halata pong pinutol na naman ng mga ministro ni Manalo, mga kapatid. Kaya sa sinasabing ito ng ministrong ito, Mga kaibigan, pansinin po ninyo ang pahayag po ng isang scholar protestante. Ang sabi niya, ang kaisipan daw po ng mga unang Kristiyano ay ang ating Panginoong Jesucristo ay tao na binigyan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. busted yan! Nako, putol ba more? Nako sige. Pero, ayon sa aklat ni Dan Omar Leibag na ginamit, ano ba ang pag-iisip ng mga unang Kristiyano sa pagiging Diyos ng ating Panginoong Jesucristo? Ito, pakinggan natin uli si Dan Omar Leibag kasi gagamitin pa rin niya yung aklat Ito po. Kaya ang pagtuturo ngayon ng Iglesia ni Cristo ng ating Panginoong Jesucristo ay tao, ay pagtataguyod lamang po ito ng paniniwala ng mga tunay na Kristiyano sa panahon pa po ng mga apostol. Iminamatwid po ng mga depensor katoliko
na hindi sila tutol na tao ang ating Panginoong Kristo. Ngunit ito raw po ay kalahating katotohanan lamang sapagkat ang Panginoong Hesus daw ay merong dalawang kalikasan, tao at Diyos. Mga kaibigan, ito bang turong ito ng Iglesia Katolika ay paniniwalang tinaglay ng mga unang Kristiyano? Balikan po natin ang aklat na ipinakilala namin sa inyo kanina, The Young Church, The Acts of the Apostles. Dito po sa pahina 48, ganito po ang ating mababasa. Binabasa natin ang mga ebanghelyo at ang aklat ng mga gawa akay ng ating pagkaunawa sa pre-eksistensya at pagkakatawang tao ng Diyos Anak. Gayunman, walang anumang gayong kaisipan ang mga unang Kristiyano. Wala silang doktrina ukol sa pagka-Diyos ni Kristo. Mga kaibigan, malinaw po ang pag-amin ng mga nagtuturo ngayon ng ating Panginoong Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Walang ganitong isipan o doktrina ang mga unang Kristiyano. Hindi po kaisipan ni doktrinang Kristiyano ang inkarnasyon. Aba! Grabe! Oh, grabe. Ang lupit naman niya, ha? Oh, sige. Ulitin natin sa ganun pa ring page 48, nag-quote po siya muli ng quotation mula po sa aklat ng The Young Church, Acts of the Apostles. At ayon sa kanya, yung conclusion niya mula sa kanyang binasa, hindi po orihinal na paniniwala ng mga unang Kristiyano ang doktrina ng inkarnasyon. Aba, yun ba talaga ang tunay na kahulugan ng kanyang binasa? Totoo kaya ito, mga kapatid? O sige nga, susuriin na naman natin. O balikan natin yung aklat, ha? Muli, ipapakita ko po sa inyo yung page 48. At ito yung kinote niya, mga kapatid. We read the Gospels and the book of Acts in the light of our understanding of the pre-existence and the incarnation of God the Son. However, the early Christians had no such concepts in their minds. They had no doctrine of the deity of Christ. Yan po yung nakalagay dito, mga kapatid. Meron namang ... lalabas, pinutol na naman nila yan. Naku bakit ba nila pinutol? Ano ba yung karugtong? Ipapatuloy po natin ang karugtong, mga kapatid. However, the early Christians had no such concepts in their minds. They had no doctrine of the deity of Christ by which they might interpret Jesus. They were not looking for the incarnation of the eternal Son of God, the second person of the Trinity, to effect an atonement for their sins. They were looking for the appearing of a mighty messianic king who would destroy God's enemies, or for the appearing of a heavenly Son of Man who would bring in the new age. Klarong-klaro pala. Ibig sabihin, yung kaisipan kasi dati ng mga apostol, ng mga unang Kristiyano, ang pagdating po ng ating Panginoong Kristo, for the appearing of a heavenly Son of Man who would bring in the new age. Klarong-klaro. Pagkatapos, sabi pa dito, they were looking for the appearing of a mighty messianic king who would destroy God's enemies. Yun pala yung hinahanap. Hindi po sinasabi na hindi Diyos ang ating Panginoong Kristo. Walang ganong kaisipan. Yung kaisipan ng mga unang Kristiyano, mga kapatid, yung pagiging hari ni Kristo, na si Kristo, iniligtas niya ang bayang Israel mula po sa mga kaaway ng Diyos. Yun pala Naku base po sa ating natuklasan, pinapakita dito ng base sa Ebanghelyo at sa aklat ng mga gawa, hindi po iniisip noon ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Kristo. Pero, bababasa ba natin ang incarnation ni Kristo sa naturang mga aklat dito po sa Ebanghelyo at sa aklat ng mga gawa? Titingnan natin ulit. Kasi dito, mga kapatid, kaya ko po sinabi na Gospels and the book of Acts, yung sinasabi ko po kanina, na pinapakita po sa Ebanghelyo at sa aklat ng mga gawa na hindi po iniisip noon ang pagka-Diyos ni Kristo. Kasi nga, yun po yung nakasulat sa aklat. Ayan, we read the Gospels and the book of Acts
in the light of our understanding of the pre-existence and the incarnation of God the Son. Ibig sabihin, pinutol talaga nila ito, mga kababayan. Kung mababasa naman pala sa Biblia, partikular sa Ebanghelyo at sa Aklat ng Gawa, dapat nga tinatanggap ito ng Iglesia ni Cristo ni Manalo, mga kapatid. Naku Ngayon po, pinasa ni Dan Omar Leibag yung "We read the Gospels and the book of Acts in the light of our understanding of the pre-existence and the incarnation of God the Son." Ibig sabihin, mababasa talaga sa Ebanghelyo at sa Aklat ng mga Gawa yung pre-existence at incarnation ng ating Panginoong Kristo. Yun naman nakalagay dyan. Talaga naman itong taong ito, mali-mali yung unawa. Dapat nga, tinatanggap ito ng mga ministro ni Manalo Nako kasi nga, we read the Gospels, mababasa natin sa Ebanghelyo at sa mga aklat ng mga gawa, yung understanding ng pre-existence and incarnation of God the Son. Nako katunayan, yung gagawin natin, yung babasahin natin, mga kapatid, sa page 50 ng nasabing aklat. Itatagalog ko na para mas madaling maunawaan. Ito po ang ating mababasa. Ang unang iglesia ay nagpatuloy na sambahin ang Diyos ng lumang tipan na si Yahweh, Kyrios, Panginoon. Pero maliban sa pagsamba kay Panginoong Yahweh, ang unang mga Kristiyano mula sa simula ay sumasamba din kay Panginoong Hesukristo. Hindi lamang si Yahweh ang Panginoon, pati si Jesus sa bisa ng kanyang muling pagkabuhay at kadakilaan ay Panginoon din. Si Jesus ay hindi lamang nailuklok sa langit bilang Haring Mesiyas. Siya rin ay napakataas na ngayon na ginampanan niya ang tungkulin bilang Diyos sa iglesia. Klarong-klaro po dito, mga kababayan. Talagang sinasabi ng aklat, Diyos talaga ang ating Panginoong Kristo. At yan po, yung pagkaunawa ng mga unang apostol. Nako, ito talaga ministrong ito, palpak kung binasa niya ito, itong page 50, talagang iiyak ito mga kapatid. Kaya mali po at palpak ang unawa ng ministrong ito, mga kababayan. Kaya sa sinasabing ito, ng ministrong ito, Mga kaibigan, malinaw po ang pag-amin ng mga nagtuturo ngayon ng ating Panginoong Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Walang ganitong isipan o doktrina ang mga unang Kristiyano. Hindi po kaisipan ni doktrinang Kristiyano ang inkarnasyon. Nako, palpak yan. Kaya, busted yan, mali yan. Nako, palpak. Talaga. Ito po, mga kapatid. Hindi maaral noon ng mga apostol ang pagiging Diyos ng ating Panginoong Kristo base po sa kasaysayan ng mga unang Kristiyano. Sige nga, suriin nga natin. Ito babasahin po natin itong aklat, mga kababayan. Ito pong aklat na A Short History of Christian Doctrine from the 1st Century to the Present na isinulat ni Bernard Lose. Ganito po ang ating mababasa sa 1963 edition. Sa page 73, ganito po ang ating mababasa. Isasalin ko po sa Tagalog. Kapansin-pansin na ang bagong tipan. Habang sa ilang mga lugar ay tinatawag si Jesus na Diyos, ay palaging nagpapakita ng pang-aalinlangan sa ganitong paraan ng pagtawag. Ang dahilan nito ay ang mahigpit na monoteismo ng mga Hudyo na hindi magpapahintulot sa gayong pagtawag. Sa katunayan, ang orihinal na iglesia ay itinuturing si Kristo na Diyos mula pa ng simula. Ang nagpapatotoo dito ay ang pagdadasal sa Kanya. Maaaring sabihin kung gayon sa kabuuan na ang mga may akda ng bagong tipan ay naniniwala sa banal na katangian ni Kristo mula pa sa simula. Higit pa rito, maging ang pre-existence ni Kristo ay iginiit sa maagang petsa. Kahit si San Pablo ay natutugunan ang ideyang ito na noon ay ideyang binaliwala. Sa bagay na ito, ang unang iglesia ay nakakuha ng ilang mga konsepto na nabuo na sa mga Hudyo at gamit ang mga ito na ipahayag ang kanilang pananampalataya kay Jesucristo. Klarong-klaro po yan, mga kababayan. Klarong-klaro yung ating nabasa dito po sa history book na ito.
Ibig sabihin, ayon po sa kasaysayan, totoo ngang naniniwala ang mga unang Kristiyano na Diyos ang ating Panginoong Hesukristo. Anong masasabi ninyo sa ating episode, mga kababayan? Comment down below, mga kapatid. At kung like mo ang video nito, paki-smash ng like button at mag-subscribe na sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya, wag maniwala sa sabi-sabi. I-check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Caborno. At ito ang Factbusters. Yan kasing problema sa mga taga-iglesia ni Manalo. Hindi talaga nila tinatanggap na Diyos ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya tuloy, binabangga ninyo ang tunay na history. Yung ginagawa nyo kasi, gumagawa kayo ng story. Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Caburnok. At abangan nyo si Caburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! I am Catholic. I am